na po ang mga maliligayang araw. Ubus na ang lechon, pati na ang hamon. Panahon na para kumain ng masustansyang gulay. Para raw kasing walis ang mga ito na lumilinis sa ating sikmura at bituka. Mga nanay, ganito rin ba ang inyong mga anak kapag pinapakain ng gulay? Ang sarap ng lasa. Hindi masarap. Oh my gulay! Pero ibahin nyo ang magkapatid na Rafael at Miguel, 5 at 8 taong gulang. Kung pabilisan daw sa pagkain ng gulay, maiiwan sa kangkungan ang kanilang mga kalaro. Bakit ka po kumakain? Para po mag-iwas lang at mag-iwas para makiwas po sa mga sakit. Ang nanay ni na Rafael at Miguel, isa pala kasing nutritionist. In-explain ko yung importansya ng bawat gulay sa aking mga anak. Ang sikreto raw para hindi agad magsawa ang mga bata sa gulay, ginagawa niya itong juice. Ang ilan namang mga ulam, ginagawan niya ng twist. Katulad na lang ng bersyon niya ng pinais. Kabute ang sangkap. Gugupit tayo ng dahon ng saging. Gagamitin natin pang balot sa pinais na kabute. Pagkatapos ay iinitin sa baga para lumambot yung dahon ng saging. Ihimayin natin ang kabute. Lagyan ng kaunting asin, luya. At saka ibinalot sa saging. Ibinarang sa apoy sa loob ng 5 minuto. Yummy! Marap! Mas maaga, mas mainam na pakainin sila ng gulay. Pagkatapos nga ng kaliwat ka ng mga kainan nitong Pasko at Bagong Taon, marami ang gusto namang bumawi ngayon. Nangangakong puro masustansya ang kakainin at may hihigit pa ba riyan sa gulay. Isa sa mga madalas okrayin dahil sa lagkit nito at dulas, okra. Pero alam nyo bang ang Pilipinas, top exporter ng okra? Ang 65 hectares na lupaing ito sa La Paz, Tarlac, 10 taon nang nagsusupply ng okra sa Japan. Yung anak ko, magwa 1 year old nung nag-umpisa ako rito. Napag-graduate ko na siya, napag-aral ko naman ng maayos. Matapos maani ang mga okra, diretso sa planta para isort, hugasan, at ibabad sa malamig na tubig sa loob ng 20 minutes. Si Nancy, isa sa mga sorter, iba't ibang klase ng luto ng okra raw ang kanya nang nasubukan. Pero ang kanyang paborito, inabraw na okra. Pagsama-samahin lang, tapos pakukuluin lang, tapos na siya. Madali siyang lutuin. Nagpakulo siya ng bagoong at sampalok, inilagay ang okra. Masarap siya, maasim-asim na nalalasahan ko yung bagong. Dito naman sa tinaguriang Salad Bowl of the Philippines, weather ang presyuhan ng gulay. Kung tag-init, medyo abot kaya. Pero pag taglamig, gawa ng frost o andap, ang presyo ng gulay nakakangilo. Pero ang gulay na ito, taglamig man o tag-init pa, laging mahal. Maliit sa paningin, pero paboritong pangsahog sa iba't ibang mga lutuin. Kada kilo, 160 pesos. Ito ang sitsaro o snow pea sa Ingles. Kulay berde, maninipis. Ang loob nito may maliliit na buto. Mayaman daw sa vitamin B6, potassium at magnesium. Dito sa Barangay Caban, sa Becquel, sa Benguet, makikita ang isa sa mga organic farm ng sitsaro. Para makuha mo yung maximum na kung kailangan every 3 days na harvest ka. Pag hindi mo kasi na-harvest yung yun, hindi na pala mamumulaklak. Kailangan tanggalin mo muna para mamulaklak. Ang
Ang dati maliit lang na taniman ni Rogel, malaki na ngayon. Nakapagpundar na siya ng bahay para sa kanyang pamilya. Pinaka-importante rito yung isa puso mo lang ba ng pagtatanim. At tapos continuous. Ang anak ni Rogel na si Pramila, sa dami ng gulay na nakapaligid sa kanila, lumaking vegetarian. Ang mga ibinibentang sitsaro ng kanyang tatay, ginagawa niyang tempura at sitsaro balls. Para sa tempura, pinaghalo ang mga spices, ang garbanzos flour, turmeric powder, at tubig. Hinalong mabuti. Dinagdagan ng sitsaro at iprinito. Masarap siya. Tsaka yung kanya, crunchy. Pwede siyang pang-merienda na gulay. Katulad ng sa tempura mixture, inilagay ang hiniwang sitsaro, bell pepper, carrots, at vegetable meat. At saka ito hinalo at iprinito rin. Bukod sa naimas, manamis-namis yung lasa ng gulay, lalo na yung chicharon. Pero ang pinakasulit daw sa kanila, ang kanilang bersyon ng empanada. Ang tawag nila rito, pakura. Ang mga hindi agad na ani na sitsaro, lumalaki pa ang mga buto. Kinukuha nila ito at ipinapalaman sa empanada. Since matamis po yung buto, yun na lang po yung parang ginawa namin. Since yung parang crust ng empanada is medyo bland yung lasa niya. So, lagyan mo ng something sweet sa loob niya para mag-blend yung taste niya. Kinuha ang mga buto ng sitsaro, itinabi. Sunod na gumawa ng dough sa rice flour, tubig, at mantika. Pagkatapos, ipinalaman ang buto ng sitsaro. Iprinito. Ilang minuto lang, luto na ang pakura. Matamis-tamis siya. Kung may pakbet ang mga Ilocano, ang mga Ilonggo may laswa. Hindi katulad ng pinakbet na tinitimplahan ng bagoong, ang laswa, asin at kamatis lang daw. Napapalabas na ang linamnam ng mga sahog na gulay. Paniniwala rin nila, ang laswa, pampahaba ng buhay. Sabi nga ng 76 anyos na si Mang Ferdil, utang niya ang lakas ng kanyang katawan sa pagkain ng laswa. Kahit lagpas ng araw sa numero ng bingo card, ang kanyang edad, wala pa siyang iniindang sakit. Nakakapag-exercise pa at tumutulong pa sa mga gawaing bukid. Bata pa lang ako, nakakain na kami ng laswa. Duro ang sustansya na sa mga utan mo. Sa pagluluto ng laswa, nagpakulo ng tubig. Inilagay ang kalabasa, okra, papaya, talong at iba pang mga pampalasa. Inilagay ang sibuyas, pinakuluan. Ilang sandali lang, luto na ang laswa. Hindi naman siya maalat, tamang timpla. Masustansya siya kasi puro gulay. Dito naman sa Pampanga, literal na sa paligid-ligid lang, meron ka ng uulamin. Ang gulay na kung tawagin, aya. Isa itong uri ng local spinach. Sahugan lang daw ito ng tinapa. Talo-talo na. Masarap yan. Parang dahon ng sili. Talbos lang siya. Pero masustansya rin siya. Ngayon, gagawin natin ang sabo ay ang babae. Nag-isa ng bawang, sibuyas at kamatis. Tinimplahan ng asin, hinaluan ng tinapa. Maaaring kahit anong islang gamitin nyo, basta pinirito. Hinalo, nilagyan ng tubig at saka ang aya. Pagkakulo, ready na ang aya na babae. Masarap yung dahon at saka yung tinapa, lasang-lasa talaga, ang sarap, malinamnam. Tayong mga Pilipino, sanay sa simpleng pamumuhay. Sa paligid-ligid lang, meron tayong uulamin. Kaya walang dahilan dapat para ang ilan magutom.